ang ating pinapanood. Kaya naman tatlo pa ang kailangan panalunan ng AP Bren para sabihin na natin maging kampyon ng M5. Yun lang naman. Oo, yung konti na lang eh. Parang pag-iisa-isahin mo kung paulit-ulit na ganun ka-consistent yung performance nila. Madali, pero let's not forget na ang katapat nila dito ay isa din sa mga teams na grabe din ang adjustment na mid-game. Hindi biro itong katapat nila, especially with Kyrie on Onyx Esports. 100% ang participation ni Kyrie after niya mag-full clip. After niya tanggalin yung pangalan ng full clip. Nung nag-change IGN siya, lucky na siyang nasa M-Series. So nandyan yung adjustment, nandyan yung experience, and nandyan pa rin yung kamugian niya. Hindi siya nagjo-joke, pero iba pa rin talaga pag nabigyan ng magandang game si Kyrie. Game number 1 tanggapin natin, it was not a good game for the jungler of Onyx Esports. And we rarely see games like that para kay Kyrie, no? Alam natin na si Kyrie isa sa mga pinaka-micro-intensive na junglers. Isa sa mga pinaka-mabilis na junglers sa buong mundo. And bukod pa dyan, yung mga buy and sell mechanics niya ay napakabilis din. Kaya kapag umabot talaga ng late game, isa yon sa mga kinakatakutan ng mga teams na lumalaban sa Onyx Esports. Pero ito na nga, Game 2 draft magsisimula na rin. It's Onyx versus AP Bren. Nakaisa na ang AP Bren with a 14-minute victory in Game 1. Magtutuloy-tuloy ba ang momentum in Game number 2? Yeah, pero kahit magtuloy-tuloy yan, either way, nakabasag na tayo ng isang record dito. Suns losing out on his Valentina. May pinasag na ang AP Bren. Ayun nga pala, 100% prior the game. Feeling ko dito para sa Onyx, ang disadvantage nila as a team is that parang hirap sila. Wow, meron na pala tayong mga heroes. So, mabibilis na mga heroes ang makikita natin. Joy. Yeah, Joy agad for Onyx Esports. Ito yung hero talaga na kapag pinilusot mo, magagamit ng magkabilang teams. Kasi very flexible yan. Pwede mo ilagay sa XP, pwede mo ilagay sa mid. And of course, yung very popular na jungle. And knowing Onyx Esports, kapag nakikita na natin na nalilimit yung kanilang hero pool, they add to their flexibility and of course yung comfort din. Kasi si Kyrie, alam natin, napakalupit mag-Joy jungle niyan. But again, nandun pa rin naman yung flex option from Onyx Esports. Bruno and okay, never mind. Bruno Integral, wala palang Paramis. Bruno Integral, yung unang lumabas dito. I like the fact na inuna nila Integral kasi nakita natin for the past few weeks na napakalaking counter ni Integral versus this Joy. Kasi before the dash completes, before niyang maabot yung perfect rhythm, pwede mong gamitan ng implosion para makapag-set of covers Joy and effectively stops and limits the team fight of Onyx. And it also is a limiting factor sa drafting prowess ng Onyx kasi ngayon, wala na yung Tigreal sa kamay ni Kiboy. And apart from that, the Phoveus is still open para dito kay Few na nakita na rin nating nilabas niya kahapon. Isa sa mga sabihin nating flex pick o mga hidden, mga pocket pick na meron dito si Few. Probably parang pino-force din yata ng Onyx na ganun yung mga heroes na ilabas. Kasi doon din sila prepared. So, napakabilis na Teresla. Binigyan nilang Valentina sa Pew, Ayun nga pala. Hindi ka pwede mag-pick ng Lilia, hindi ka pwede mag-pick ng Navaria kasi most likely matatanggal second phase. Although makakakuha pa rin naman ng Onyx most likely. Pero iba pa rin yung binigyan mo ng Valentina si Pew, especially with a penalty zone and electrifying beats. Napakasakit pa man din nun. And alam natin si Few, isa sa mga pinaka-versatile na mid laners na kayang maglaro ng kahit anong playstyle. Ikaw ba naman, MPL Season 1 to Season 12, nandito ka na. Ano pa kaya ang magiging sorpresa dito ni Few? Last pick para sa AP Bren. Ano bang magandang i-pick dito? Pwede mo kunin actually Martis kagad. Kasi pwedeng second phase, ikaw mag-dicta kung ano yung matitira ng mage. Oh, Pakito, I like this. XP lane kagad. Very good against Joy. Dahil yung kapal ng shield na nakukuha niya from the first kill. And it's also winning matchup for the XP lane. And ang kinaganda pa dyan, pwede may flex onto the jungle. So ang daming hindi kayang butasan dito sa draft ng AP Bren kasi super flexible yung mga nakikita ng heroes. I mean, yung Bruno, tsaka yung Tigreal, most likely talagang stick na sa kanilang role yan. Pero yung Pakito, kasi hindi mo alam kung saan ilalagay. No? So, kailangan para sapituin ng Onyx dito, yung siguro mga Arlot. Hindi naman kailangan i-ban, pero just keep in mind na pwedeng i-divert ng AP Bren yung role ng Pakito. Bigla So now, they limit the mages. Yung sinasabi natin kanina na baka i-first pick nila yung Valentina sa second phase ng draft. And I feel like Onyx, kapag na-fall sila sa trap na yon, walang maiiwan kay Suns. Baka mapuwersa pa siya mag-cushion or magkadita. Ano yung binaban ngayon ng Onyx, yung mga heroes na for Kyle TZ para ma-force sila dito na since naubos, i-jungler nyo na yan. Huwag nyo nang paguluhin. Ipapalap TZ nyo pa bigla eh. Pahirapang buhay namin. Tsaka nakita na natin yung Pakito ni Flap TZ, no? Isa ito sa mga Pakito na talagang nag-ingay during the group stage of M5 at ngayon nag-iingay na nga rin ang Rizal Memorial Coliseum na talagang rinig na rinig mo ang mga supporters ng AP Bren. Remember, not just in M5, kahapon.
kahapon ginamit yan ni Few and nakita natin yung kanyang prowess dito sa Pakito, especially up against the Claude of Oheb, nang one-shot combo yan. Oh. And ito yung mga ayaw mo kapag ikaw ay Claude, yung mga nang sa threaten ng early to mid. Lalo kahit pagdating mo late game, yung feeling mo dapat napakalakas na nung impact ng Claude. And then suddenly, isang combo lang from Pakito, may hirapan ka maglaro. So now, yung Lilia Kadita option na sinasabi natin kanina, tinanggal na ng AP Bren. This is masterclass drafting from Coach Ducky and Coach Bren. Ipit na ipit yung Onyx dito. And looking at the draft, AP Bren, kahit ni Valentina, may Martis last pick kasi na potential dito for Kyle TZ. So, masaya sila sa naging draft dito for AP Bren. Now, Onyx, the question is, how do you deal with this Pakito and Tigreal early game presence alongside the Valentina? Kasi kailangan mo pa rin pigilan yung early game tempo na pwede makuha ni Bruno. Rome at Mage ang kulang nila. Kaja is out, hindi malalaro ni Kiboy yan. May Chow pa naman si Kiboy. So, nandun pa rin naman yung ibang hero niya or yung mga tulad ni Kufra. Nag-Hilda ba? Parang, maganda ba pang Hilda sa Pakito? Or parang... Parang hindi pa nga natin alam eh. Hindi sila pwede mag-heal kasi hindi nila kita yung jungle. Sa bagay. Parang ginawa mong punching bag din if ever kung yun yung kung susundan mo yung Pakito. That's true. Parang Suntukin mo ako. bibigyan mo lang ng shield at iba pa. Last 2 picks para sa Onyx. Naghahanap pa rin sila ng mid laner at pati na rin ng roamer. Probably Navaria plus Gord. Okay, this is good. Kufra. Gord. Ruby, okay. Maganda yung Ruby versus the Tigreal. Kasi pwede mong dikitan yung Tigreal and also pwede ka mag-potential, may potential ka mag-set versus the Tigreal kaso kailangan talaga mapatay si Tig, no? Pero may layer naman from the Gord. Now, AP Bren, maganda yung Martis dito, super. As in yung crowd control immunity labang kay Ruby. And of course, yung damage output mo versus Joy, it does amplify yung presence dito ni Valentina at ni Pakito kasi magagamit mo yung early poke sila para magkaroon ka ng access sa Decimate. Akai could be a choice as well sa tingin mo? O may, Martis talaga ang bet natin dito? Pili ko Martis eh. And we could see that. Honestly, may iba pa ba? Paano kung tayo naman magdirot? Maganda balance sila dito. Parang mahirap pala. Ayan na nga ang Martis. As you said, Midnight, the Martis will be the last pick para dito sa AP Bren. And looking at the entire team composition ng dalawang kupunan, ay ano bang ma-expect natin sa first turtle fight? I mean, expect again AP Bren to pull ahead in the early game kahit pa sabihin natin very mobile yung heroes dito ng Onyx Esports. Again, yung early game presence ni Martis, ni Valentina, pati na rin yung Pakito, yun yung magiging fundamental and yung magiging beneficial dito for AP Bren kasi yung early game presence nila hindi kaya tapatan ng Onyx. Ngayon, magsisimula na nga ang ating game number 2 of this Best of 7 series. Nauna na ang AP Bren with a Game 1 victory at ngayon mukhang may expect na naman natin ang explosive na early game mula sa AP Bren against Onyx Indonesia. Ang tanong dito ay nakapag-isip na ba ng plano ang Onyx para kontrahin ang napaka-aggressive na early game dito ng AP Bren? Pili ko parang hindi din sila prepared kung maagang kinuha ng AP Bren yung Tigreal. Doon pa lang, Tigreal? Yeah. On 2 picks, parang tingnan natin kung talagang somehow overwhelmed with that idea. Yeah, and I feel like overwhelmed with the Onyx kasi again, AP Bren, they got all 5 of heroes that they wanted. At yung 5 heroes na yon ay talagang isa sa mga sabihin na nating specialty ng AP Bren din. Talagang komportable silang gamitin ang mga hero na to. And this time around, of course, parehas sa Purple magsa-start ang parehas na jungler for both teams. And mukhang hindi sila magkikita sa Lethal Wanderer. Alam din ni Kiboy na kapag gantong Tigreal, dapat ganon din yung mag-rotation. So sinalubong niya na agad. Sabi niya, gamit ko yung kanina eh. Tsaka sa RG eh. Sa RG. Ganyan na ganyan. Ayun, Ganyan na ganyan eh. Di pa masayo. Di pa niya lang na paparetry niya yan. Paparetry niya yan. Ay, kumapal. Kumapal na. Ogwen. Nag-retry na. Nag-retry. Libre Lethal Wanderer. So mabilis lang din. Nasasalubungin ni Few. Ang kanyang kakampi na si Ogwen. Oh no. Sabi niya, okay na Ogwen, nagampanan mo na ang kailangan mo trabaho. Pero sabi ni Boy, kailangan niya ng bawi. Kaya first blood para dito sa Onyx Esports. Ite-trade naman ata ng Martis with the jungle creeps na kukunin ni Kyle TZ doon sa kabila. Pero nakalamang with the first blood ang Onyx Indonesia. Looking at the boots, mukhang maagang tier 2 ang kukunin ng mga Onyx players dito. Yeah. And very crucial din yung pinakitang info actually ni Ogwen kanina, no, na nung humarap siya dito kay Kyrie. Okay, si Kyle TZ kanilang sasalubungin dito. Sabi ni Kyle TZ, teka lang, mainit na ngayon yung Onyx. Yeah.
Kailangan maging maingat din tayo. Hindi pwedeng biglaan yung mga mabibilis na ginawa natin kanina. Oo. Going back lang doon sa, sa yung kay Ogwen, nagpakita rin kasi na skill kagad. Siyempre, level 1 ka pa lang naman, isa lang access mo sa skill. Oo. And yung cooldown din, medyo kabisado ni Kyrie. Lalo, siguro, ilang beses na invade ito sa buhay niya. That's true. So, kabisado niya yung buhay ng jungle plus Tigreal matchup. And nandun yung punish mula sa Onyx kasi isang flicker lang naman yung hawak ni Ogwen. Wala pa siyang mobility spell at that time. And nandun yung capability ng Onyx to really distinguish kung killable ba yung targets or hindi. And by the way, gusto ko lang i-highlight, Super Marco still Master Assassin on the Bruno. Wow. One of the highest damage builds, Noki Boy. Waiting for the level 4, pero si Boots ay pumasok na sa likod. At mukhang ang Onyx ang aatake. Kyle TC, low HP. Kamunti ka na, kaya mapilitan na umalis. Dahil naman dyan, makukuha ng Onyx Esports. Yung Retribution dun sa may Turtle, napakagandang zone out para sa kanila. At AP Bren, aalis. Dahil grabe yung zone na ginawa sa kanila ng kalaban nila. First blood at first turtle sa kamay ng Onyx Indonesia mapupunta. Ang ganda ng ginawa ng Onyx early game focus talaga yung kailangan mong gawin versus Martis kasi usually yung Martis kapag malaki yung buhay niya sa turtle talaga lalaban yan. Ginawa ng Onyx dito is nag-turn sila. Instead of actually contesting for the turtle, bawasan mo muna yung buhay ng Martis specifically with the Joy and the Terizla. Although you might say no, na parang okay lang naman kay Martis, lapitan siya ng dalawang heroes yun. Ang problema kasi yung attention niya nasa turtle eh. Oo nga. Tsaka nilahat sa kanina. O si Kuya Sans, nakakuha ng ayan na, nakakita na tayo ng 3 ikot. Nag-iinit na nga ang Onyx Indonesia. Nararamdaman na natin yung mga kills na napupunta sa lane. At pati si Super Marco ay nape-pressure na, pero si Kiboy yata ay delikado. Nakakasalubungan dito ang 2 K. Kyle TZ at Kiboy. Parehas na letter Y. Nagtatapos ang kanilang pangalan. Pero why naman ganon, Kiboy? Kung nag-aano agad. Kaya nga eh. Ang ganda ng laro ni Kiboy ngayon, hindi natin pwedeng bayasan lang ng basta-basta kasi 1-0-1, 100% KP para kay Kiboy. At siya din yung nag-flicker para ma-secure yung first blood para sa Onyx Esports. In fairness din sa Ruby pick ng Onyx, no? Again, this is very good for them kasi yung Tigreal hindi ganun ka-comfortable lumapit versus the Ruby kasi pwede rin siyang setan. And again, nandun yung punish capability ng Onyx na kapag tinulungan naman ng AP Bren, yung Tigreal, pwede rin mag-set si Kiboy sa may likuran. And sa early game, dahil hindi pa naman nagra-ramp up yung momentum dito ng AP Bren, they are gonna be able to do this, especially in the mid lane, yung Valentina. As long as abot ni Kiboy, yung Valentina ni Few, there's always gonna be an attempt against the mid laner of AP Bren. And yung AP Bren, this time around, talagang medyo nahihirapan si Few with the damage na nanggagaling kay Sans. And apart from that, no, mukhang ang Ruby ult ang kanyang nagiging choice as of the early game. Isa ba yun sa mga maganda talaga na pwedeng kunin bilang Valentina? Well, definitely kasi parang kulang sila ngayon dun sa crowd control kasi na zone out nga dito. Si Boots, by the way, wait lang. Napaganda setup lane, nagkapapuyuan. Don't run Wolfkin daw sa may flicker out dito sa Terizla. Wala na siyang buhay. Saktong decimate. At mukhang dediretso pa nga. Uy, pero si Kyrie na doon sa may sa may buff ni Kyle TC. So nakawan lang muna. At mukhang aabot naman this time around ang Onyx doon sa may pagong. Kiboy is here. Oh no! Siya magiging target. Ginamit na ng flicker. Kaya alis lang muna sila. Habang iba yata ang gusto gawin ng Onyx for display. I mean, nandun yung attempt ni Kyrie na mag-macro play sana. Kaso, hindi rin sapat dahil naka-cover din naman yung AP Bren. Even though nakuha niya yung resource away from Kyle TZ, it's still gonna give AP Bren the advantage kasi all across the map yung XP and yung buff na binibigay dito ng Turtle. By the way, very big question mark lang, Corrosion Sight, first item on CW. And this is something na nakikita din natin kay Super Marco. Kumaga parang ito rin yung nagtaka tayo ito yung inuuna ngayon ng mga top Cloud players natin in M5. Pero mukhang tuloy-tuloy lang ang aksyon. Ogwen goes in. Napakaganda setup play pero may bawi yata dito kay Boy. Hindi na makakatakas pa yata. Ay hindi! Na-decimate na! Na-stapler na ni Kyle TZ. Tapos si Boots. May pilitan na naman gumamit ng penalty zone. Pero habang nangyayari yun si Chewe, mukhang kukuha ng Torres sa may bottom lane. Ogwen, do it on seal. Grabe yung attempt. Grabe yung attempt. Kung hindi agad nag-back with the BMI, that could have been a perfect flanking angle. Pero mukhang aagaw din ng purple buff. Sans going in for the burst, pero mukhang makukuha rin naman ni Kyle TZ ang purple buff na nanggagaling sa Onyx Esports. Tradean lang all around the map. Mahirap yata yun sa Joy, wala siyang purple buff. Oo, tapos matatimingan pa dito ng AP Bren yung buff this time around ni Kyle TZ. Yan ang mahirap dito sa ginagawa ng Onyx is, yes, nakakakuha ng farm CW, may pressure on the bottom lane, pero walang mapuntahan yung Joy. Especially that the mid lane is being controlled by AP Bren. You don't want to be fighting into that. Lalo nga existing yung Tigreal na answer. Yung Pakito rin hindi niya kaya So medyo problematic for Kyrie. Saan ka pupunta as the jungler of Onyx? Yes,
tempo is on your side. Pero dahil nga, hindi rin naman natutulungan si Kiboy. Ngayon, si Kiboy, sineseta na nga mag-isa ni Ogwen. So, ang ganda ng attempt ng AP Bren. Nandun yung ideology nila. Kahit sino na magpakita sa mid lane kasi yung Joy hindi naman tumutulong. That's true. At nakikita natin, so far, parang medyo bumagal ang andar ng laro. Maliliit na kills lamang ang ating napapanood pero may malaking tsansa na magbabago yan dahil 10 segundo na lang ay lalabas na rin ang ating third and last turtle of the game. Kyle TZ having one of the better games in this, actually better time in this game. 2-0 na pala ang TZ Air. Oo, kanina napuntahan din para man din siya ng mga players dito. Look at Flap TZ, suntok! Para sa suntok! Pero check lang muna. Sabi nga, kailangan kitang maalisin, Chewe, kasi meron tayong objective na season Gosh. dito ng mga players. Si Owen halos wala na buhay doon, pero ito nandito na ang Marco! ating kampe. Pero pag-terrify si Boom. Sakto! Makukuha mo ng Decimate. Pero Retribution, mamupunta pa rin kay Kyle TZ. At isama mo pa si Kimboy. Hindi na nakauwi pa. Bottom lane si Kyrie. Kailangan lang muna dumepensa. And it's blood all over the Goal! map. Kyrie, Goal! sa kapupunta. Masyado ko ng pogi, boy. Isang bola lang sa mukha. Napakaganda! Super Marcot sa top lane! Oh, CW! Flap CW! TV laban kay Chewe! Ito CW! naman yung tuktok na mga sinasabi natin pero hindi magiging sapat! Chewe makakakuha ng kill! Iyon ang isa sa mga maaksyon na sequence na mapapanood natin sa buong mapa na to. Kanina, around 3 minutes ago, sinabi ko, tahimik yung laro. Yeah. Biglang Eto nagbago ang lahat sa turtle na yon. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung Martis ni Kyle TZ. Oh, speaking of the Martis, Kyle TZ, very, very low here. Oh, pero napakakunat penalty zone, kinasan na ni Boots. Nakakabalita na dito mga players pero nandito na rin naman Oh! sila. Sinabi na dito meron shutdown, yes. Pero napatay lang din naman dito si Chewe. Anong mas naging magandang trade? Tapos kay Kiboy pa napunta yung kill. Yun yung pinakamasama para sa Onyx. Yung kill mapupunta, yung shutdown kill. Kay Kiboy napunta. Yung gold lane ka, gusto mong kunin yung kill, ikaw pa yung namatay. Oh Oh, my, my. this is really good from AP Brent. This is perfect itemization as well from Kyle TZ. Hindi naging greedy yung kanyang Martis. Most people would think na dapat ira-rush lagi yung Fury Hammer. No, in this game, importante na mag-survive siya sa early game ng Onyx, rushing the Radiant Armor. Tapos ngayon, kompleto na rin yung Blade Armor, mitigating a lot of the damage output na nanggagaling sa Onyx. Kaya yung kaninang team fight, ang kunat ni Kyle TZ, ginamit lahat, binuhos lahat. And yung pati yung Mystic Dash, pero nabuhay siya half HP pa. At nakasaksak pa nga ng isa sa dulo. AP Bren finally getting the lead around 1,000. But still, this is anybody's game, no? Real talk lang, kaya pa rin bumawi ng Onyx dito. Oh, kasi yung hero din dito ni ni Kyrie. Pwedeng biglang dumaan tapos Retribution. Dumating na tayo sa point na yung mga long games. Makagalingan na lang Lumetri eh. Yeah, pero that's a big if kasi now the joy of Onyx has been completely shut down. Naka-star yung build dito si Kyrie. Very good adjustment kasi nga hindi naman niya siya makakapag-pop ng ulti basta-basta because of the existence ni Tigreal. Pero even yung kanyang mga magic pokes, yung mga dash niya tapos into the normal attack, hindi na nagmamatter for AP Brent kasi ang sasalo niya lahat si Kyle TZ. Kyrie! Kagaya nga, may kita natin. Kyrie spotted! Oh! Pero Kyrie spotted, naspatan din yung Lord! Okay. Parang dumaan lang! Okay, ang dami ko sinabi. Borderline, conclusion, pogi. Oo nga, Retrim Pogi ang tawag natin dyan. Dumaan lang! Dumaan Wireti! lang! Wala eh. Pogi! Nag-take out eh. Sabi niya, Kyle, akin na yan. Pero yun yung mga kailangan ingatan niya ni AP Brent kasi yung mga ganito. Yan yung mga Wala eh. nagbabago ng laro eh. Na-starstruck yata, boss. Okay. Sabi ni Kyle TZ, pwede pala yun. Pwede pala yun. Masyadong pogi yung kalabang ko. Biruin mo na max range na retry. Feeling ko, sabi dito ni Kyrie, parang jokes aside, ginagawa kasi na, yung Filipino Lord Dance kasi, very complicated. May mga ipopool, ganyan. Eh sabi Oo. niya, pigilan niyo ako, dadaan ako. Yeah. Ayan na yun. Ayan na, retry. Kung napaka-basic, di ba? To be fair, nag-attempt siya mag-front. Oo. Umarap siya, sabi niya, if ever may lumapit dito, baka mag-engage yung AP Brent. Sakto lang talaga yung dash ni Kyrie. Pag dash niya, sakto nasa retry yan eh. Pare sila level. So, nandun pa rin yung mindset dito ng Onyx na nung kinokontest nila yung Lord. Lord talaga yung habol nila nun. Oo. AP Brent, they were actually looking to reset that the team fight, maybe turned it around. Pero again, still, ang problema dito ng Onyx is, so far, yung impact ng Joy has been nullified to that Lord Steal. I mean, yung Lord Steal na yun, yung palang yung nagiging impact niya. Early game, na-shutdown talaga siya dahil sa pag-front ni Kyle TZ, perfect itemization as well from Martis. All eyes are on CW. Although, for AP Bren, hindi nila dapat gawing biro yung late game damage ng Onyx dito kasi it's still a Joy and it's still a Claude. Pero one might say na
itong game, sa late game, ay hindi naman ganun kahirap for AP Bren. Kasi nandito pa rin yung matchup ng Claude versus Pakito. Kayang-kaya pa rin one-shotin ni Flaptizi yung Claude. Especially that the Pakito is building damage as of the moment. Oh, nakakatakot din talaga yung mga double jab combo na nanggagaling sa Pakito. At sometimes nga, kung hindi sapat yung double jab combo ay may knockout punch combo pa, yung wala talagang galawan, yung double knockout na sasapakin ka sa dulo. Sobrang bardagal niya kasi naka-master assassin din yung Pakito. Oo. Alam mo yung split, kung ikaw si Chewe, kung gusto mo mag-split push, may dalawang assassin na nakatingin sa'yo. Hindi nga yung Martis eh. Partida kategorya ng assassin Oo. Yung Bruno. Ayaw nga pala. Tsaka yung Pakito. So pag nakipag 1v1 ka, sige, Blazing the Wit mo, i-wing chat mo. Ang problema, Pag bigla may sumulpot na iba. may additional 7% damage. Tapos syempre, Pala. by virtue ng iyong hero comp, ay Oo. hero characteristic, solo ka magdamag. That's So laging may 7% additional damage na matatanggap yung Claude. And this is a very big threat kapag ang usapan natin dito ay gold lane. Pero yun na nga, the most Lord steals in M5. The Sky King Kyrie. Ang pogi. Iyan talaga eh. Kapag pogi, magaling mang-agaw ng Lord. Parang feeling ko parang nasa stand lahat. Uy, si Kyrie. Pag pogi, Si Kyle, no? Si Kyle kanina, uy, si Kyrie. Tapos ayun na, Si Sky King. si Sky Sky King. Skyrie. si Skyrie, ba talagang pag pogi, madali maka-retry eh. Oh, pero proud ako sa atin kanina. Oo. Walang sumigaw ng Kai! Ring! What a retry! Alam mo yun yung nakakatuwa eh. Kapag meron kang mga pangalan or IGA na dalawa lang yung Oo nga eh. yung syllable. Namimir ko eh. Yo, di ba? Umi. Oh, by the way, shout out kay Mirko, di ba? Siya ang niyan, siya ang progenitor. Oh, tapos Style niya yan. si Ogwen nga, masarap din yung Ogwen! Parang With a flop. garlic wind! Flop! Mahirap teasy. may pantisi, tatlong yan eh. Easy kasi. Oh, Hindi, si Kyle nagawa niya eh. Ganun din. Kyle! Teasy! oh, mas lang, mas With a bababilis retry! lang. Gusto mo yung nagpa-practice tayo dito Oo, ng mga pwede natin gawin mamaya. Eh, habang nag-aantay, para dyan sa mga nanonood sa watch party, no? Kamusta naman kayo dyan? Oo nga, sa mga- Kunwari, nag-uusap tayo. Kamusta kayo dyan? Ang sagot, okay lang. Ganun, no? Hindi, Practice. patiin natin yung mga yung mga host, di ba? Yan. Sila andyan Rockhard. Oo. Sila QWERTY, si Si- Burrito, OSX. Sila Auntie, si Auntie Si Anara. Auntie. si Atina, Atina. Burrito, Atina. tsaka yung best friend ko, syempre. Si Butters. Si Butters. Ayan, matik na yan. Binabati ko si Butters. Best friend mo pala si Butter. Best friend ko yung si Butters. Ay, birthday niya ngayon, di ba? Birthday niya ba Birthday ngayon? niya ngayon. Happy birthday, Butters. Ayan. birthday, O, para sa mga Butters. nanonood dyan sa watch party, kantahan Bakit nyo. kantahan niya? Happy birthday. Hindi, pero ito pa Happy kasi- na birthday. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Hindi lang. Ay, hindi, pero ito no joke, guys. Message yan sa page. Namimigyan na tayo. No joke, birthday ni ano ngayon, birthday ni Odin. Ayan, Odin. ito legit. Kahapon, Our very own. ano? Our very own Odin. Our very own din. Odin. Ayan, tapos Medyo nalasot kahapon birthday ni Ingan. Yan. Our So, very own Nation. Ingan. Ingan Nation. Ang Siya lang ang merong nation. Ingan na, nation Nation pa. pa. Ang tanging caster na may sariling bansa. Ay, nasyon. pala. Sariling bansa. Pero syempre, merong caster na may sariling oras. Sino yun? Ako yun, Midnight. syempre. Midnight. Syempre. Ang galing mo naman talaga, Chantel. And so far, no, throughout the Nabiktima ako series, bigla. ay, na-free hit ka pa nga. Ay, Tel, ayusin mo. Pag ito na Game 7, ha? Splash damage. Pag ito na Game damage. 7, pag ito na Game 7, yung mga nasa watch party, ano yan, ha? Nagsasara mga mall, ha? Ako nga pala. Oo nga pala. Okay lang yan, guys. Uy, naalala mo dati may mga watch party na sa mga mall, yung kahit sarado na yung mall, tuloy-tuloy. Tuloy lang ang laban. Binabati ko lahat ng mga matitibay ang tiwop dyan. Oo. Alam ko matagal-tagal tong series na to. Exercise Oh, team. Tayo kayo din minsan. Stretching. Mag-stretching kayo, guys. Muna kayo dyan. Kahit nakapili ko Kahit Hindi, na kailangan ikaw. kasi talaga dito ng stretching eh. Okay lang talaga. Pati sa mga nasa bahay dyan, tubig. Tubig, Huwag niyong tama. kakalimutan. Tubig. Kalimutan, binabati ko si H2. Nandyan. H2, nandyan din. Kasama si Mika. Actually, Oo. nasa harapan nga natin. Ito, nandito sila. Oo, kasama pa niya si Ayan. Hypebeats. Sabi ko nga, gusto ko lang naman mag-cast. Bakit may pasana all sa harap? Kaya nga eh. Tapos ngayon, nakatingin pa siya sa, sa mga stats na nakikita natin dito. Kasi, Dami. grabe, nasaan yung... Kayo na, boss. Sige na, inyo na yan. Sa inyo na yung KDA. Sa inyo na. Na kay Sans, pati kay CW. Pero grabe naman kasi, respectable itong mga players na to. Ang ganda Tsaka ng galing. teamfight kung teamfight sa kanila eh. To be fair, yung kay CW, maintindihan mo kasi gold lane talagang True. trabaho nila huwag mamatay. Yung kay Sans, ang nakakabilib talaga. Especially kapag nilalabas yung mga Kadita, Valentina, Oh, yun yung the mga, cushion. mga pangpatayan, yung mamamatay ka din pag pumasok ka. Tumaas yung KDA niya nung nakadalawang Gusion game siya. Yung Triple Esports Ayaw sa nga pala. Brand. Tandaan yung dami niyang kills na nakukuha. And ang Gusion nakita ko Petri. sa composition ng Onyx is that
para silang Echo maglaro. Oh. Very, very fast-paced. And yung kanilang tank support talagang mga mamamatay tao. Ah, that is true. Talagang may mga, si Kiboy, pati na rin si Sans. Ito yung... Kiboy! Kiboy! Kakaiba yung- Sans! Sans! Yung- Gilak! Sans! Grabe! With the battery! By the way, yung gilak pala, ang ibig sabihin yan ay crazy. Crazy Sun. Kasi- Kaya nga meron siyang, parang meron trend na pinapagawa sa TikTok. Yung Joker na smile niya. Oo, galing India Oo. yun. Kasi yung surname niya, katunog ng Gilak. Ng hilak. Oo. Tapos ginawa na lang na Gilak Sans. No? Gilak By the way, Sans. ayan na, magsisimula na muli Eto ang ating na. game number 2. Game Number 2! Oh, At ito. andyan na nga, kakasabi mo palang pinagsasasabak na! Pagkakabalik Si Chewe. natin, si Chewe pala nakakuha na nga talaga nila. Boss, bumaba ka yung KD niya, boss. Oh, eto na. Sinapak ni Blap. Nakita oh my God, the stats for Chewe is high. Sabi ni Flap TC. Oh, kailangan ibaba ibaba. natin yan. Okay. Kailangan spaghetti treatment. Sabi nila, Kailangan spaghetti. Sabi Spaghetti nila. pababa. Sky Kings pala, dapat bumaba kayo dito. Inangasan mo pa, spaghetti na tayo eh. Pero ano to parang kakaibang potahe ang pwedeng ihanda mamaya ng Onyx kasi yung movement nila parang binago na rin nila aware sila. Pwedeng si Sans yata dito magiging X-Factor no pag tumama yung mga bola-bola. Oo. Saka yung mga bola-bola dito ni Sans, habang tumatagal, mas umaabdi yan. Na napansin na rin natin, no, kapag nasa mga rank games tayo at may katapat tayong gourd, parang nung mga early mid-game, okay pa eh. Pwede mo pang tangkihin. Pag tumagal, Pag nasa late game ka na, madaplisan ka lang ng swimming pool, patay ka na eh. kettle ball yan, kettle Hindi ko alam ball. kung nababaliw na ba ako o nag-lightning trance si Sans. Dag-lightning transion sa ata si Sans. Okay. Bakit? Sige. Makita naman yung patong damage yung Pure Rage nung, Oh. nung lightning truncheon, especially pag nag-skill sa late game. No? Masakit yan, and may slows din. And nagre-relate din talaga sa mga bola-bola, tulad nga sinabi ni Chantel. Pero again, wala kang pang-counter sa Radiant Armor na nag-exist dito kay Kyle, tsaka na rin kay Ogwen. Kasi kailangan mo yung continuous na magical penetration. Yung binababa mo yung magical defense sa kalaban. So I think this is gonna become a problem for Onyx kasi ang namimitigate na ngayon damage output ni Kyrie. Sobrang mitigated pa yung damage output ni Sans. At yung damage output ni Sans dito ay bukod na sa may patong sa Lightning Truncheon ay mukhang late game pa talaga natin. Yep. Aabangan yung percentage damage. AP Bren, lamang pa rin ang 1,000 at mukhang kontrolado ng AP Bren ang ating mapa. Ito yung 25 segundong medyo hindi makakahinga. Lahat ng mga manonood or after nun dahil meron na namang Lord. Pero parang yung pwesto kanina ni Kiboy, napwestuhan din ni Ogwen. So medyo kailangan maging maingat ngayon ng Onyx. Even Kyrie, naku po talagang binabantayan ng TC Brothers. Nauna pa Yung mag-level. kanyang orange buff. Nauna pa mag-level 15 si Kyrie, by the way, kay Kyle. Oh, retry. Ay, nakuha ni Kyrie. Pogi! Oh, Pogi. Pogi din naman kasi. Pero take note, hindi na niya nagamit yung retribution niya. Meron pa Lord. Ayun, level 15 na si Kyle TZ. Oo, hindi na gamitin ng Papogi Jutsu. Mamaya pa daw, kailangan yung malaking objective ang kanyang ma-retreat. 13 minutes in, this is a Luminous Lord on the hands of AP Bren. Pero si Kiboy ay pumepwesto na. Merong ninakaw ng ultimate dito si Few. It's going to be the I'm Offended na nanggagaling sa Ruby. Pero si Butsa, kailangan nating abangan. May flicker yung Terizla. Yeah, Oo nga pala, baka biglang pwedeng tumalon para sa kanya. Look at Lab though. Ito, malaking problema ng Onyx, yung bypass na pwede gawin ng Pakito. Maharangan actually yung Gord dito, hindi pa nila napapansin. Pero Kyle DZ, half HP. Okay, nakaabang yung mga players ngayon. Si Ogwen nandito, Penalty zone. pero napagandang setup para kay Kiboy. Oh, Sakto may no! flash. Ogwen is gonna be down. Tapos meron pa penalty zone. Si Butz yata magiging kapalit nila. Aalis na rin si Few. At double kill na para kay Kyrie. Kyle TC, same goes to Flap TC. Aalis na lang muna. Supermark na sa may bandaling ko. Kyle! Ano pa dito yung Mystic Projectile. Kyle TC lumalaban pero hindi na sapat. Binato na rin dito yung Worldy. At napakagandang zoning. Pinapakita ngayon ng Onyx. It is a disaster para sa AP Bren. Napakagandang engage na nagmumula kay Kiboy. Parang naamoy na lang niya na may tao doon at dinire-diretso na niya ang kanyang pag-engage. And that essentially secures the Luminous Lord para sa Onyx Esports. Very similar sa approach nila nung game number 1 na talaga nag-hero lock dito yung Onyx. Hindi one lane teamfight eh. Dalawa essentially. Yun ang yaring laban na yun. Kasi si Boots, ginamit yung penalty zone dito kay Kyle TZ, attempting to contest the Lord. Pero yung rest ng members ng Onyx, talagang humanap sila ng teamfight. And Kiboy, again, finding that set against AP Bren. Even in front of the Tigreal, aray ko. Oo, masakit. Oy, parang bait yata. Si Chewe din na ginamit ka kanyang Wind of Nature. So, grabe pala ang palitan dito ng dalawang koponan. Parang tina-timingan lang kung anong pwedeng gamitin against each other. And this might be a big push para sa Onyx Esports. A Luminous Lord sa bottom lane at mukhang kontrolado din ng Onyx ang wave sa taas at sa baba. AP Bren, paano sila dedepensa dito?
I mean, kailangan nilang either mapigilan talaga yung entry ni Joy or mapatay nila kagad yung Claude ng Onyx. Pero that's not gonna be possible, especially with Chewe. Alam natin sobrang patient na player niyan. And problema na rin actually yung damage type ng Onyx dito kasi the way that they damage is yung mga mabilis na putok, especially with the Starlium and Crystal. Pero oy! Oy, nakita natin, Oh, man! paputukin. Pero setup play, napakalayo. Kiboy! Nakapuntahan dito ni Kiboy. Pero makukuha niya rin si Super Marco. Papasok din si Flap TC para sa kanyang mga knockout strike. Tapos yung bola ni Super Marco nararamdaman na. At kakapit pa nga yung Torre ng AP Bren. Doon sa may bandang ibaba. Dalawang patay para sa side ng Onyx. 2-man down para sa side ng Onyx. And as you said, walang nakuhang inhibitor turret ang kupunan ng Indonesia. Oh, Flap! Ay! Oh! Kakaibang DC play! Grabe naman talaga! Wind of Nature! Oh, no! Pero si Kyle DC, nandun pala si Sans! Napakagandang pag-respond ni Sans mula sa Onyx. At dahil dyan, makakakuha pa ng additional kill ang Onyx kay Kyrie ngayon naghahanap ng angulo. Pero hindi na ata niya itutuloy pa. Purple ang call ng Onyx. Oh, grabe yung engage na yun. It started with a very good initiation by Ogo and hindi in-expect ng Onyx yun at all. Nabigla rin sila nung nag-flicker implosion dito si Ogwen, especially onto Keyboy. And malaking factor kasi kapag nawawala si Keyboy kasi essentially nawawala yung pang frontline mo. Even though kumagat yung penalty zone, nandun pa rin naman kasi yung flicker play mula kay Super Marco. And they were able to kite Onyx around. And hindi rin confident enough pumasok si Kyrie doon sa bottom lane fight kasi nga nandun pa rin yung control yung damage na nagagaling sa AP Bren. Pero what a punish coming out from Sans. The Ice Queen 1 allowing the Claude to be able to get out. Yung slows ay kapag natapos na kasi yung Asura's Wrath ay talaga makakontrol ka pa rin nung Gord. So yun yung, yung Mortal Coil. So yun din yung kailangang isipin ng AP Bren, no? Yung chase nila, hindi rin ganun kadali. Especially if nakokontrol sila ng Suns. Tsaka yung Wind of Nature, no? Talagang well-timed para sa side. Pero si Ogwen, mukhang makakatakas pa rin naman. So far, no, Chantel, grabe yung mga teamfights na napapanood natin dito. Oo, parang hindi na nga makahinga yung mga ilan din sa nanonood ngayon for sure. Kasi akala natin walang teamfight pero biglang may magsiset up play para sa dalawang mga post fives natin. And look at the Flap TZ's position. Magpapanggam lang muna na damo. Tapos si Kyrie pwedeng dumaan anytime. Mahapdi yan, Joy yan. I mean, yung Pakito mahapdi rin naman, pero definitely napakahapdi ni Kyrie kasi again, yung Starlium combo with the Holy Crystal and of course yung kanyang Blood Wings, which allows him to put out more damage and yung extra layers ng shield and HP for the Joy. So magiging survivable yung teamfight dito ng Onyx. It's just a matter of how they actually engage. Kasi kanina, nakita pa rin natin yung potential ng AP Bren. Na kapag sila'y nauna, everything goes to chaos. Pabor yun for AP Bren kasi hindi makaharap ng entry point yung heroes ng Onyx. Chewe, nangangalati na ang buhay ng Lord. Conceal play mula kay Kiboy. Karangan, Kiboy ngayon naghahanap ng angulo. Few counter conceal play. Papasok nga ba talaga? Naku po, si Kyle DC dito. Halos wala na buhay. Meron may immortality. Pinapagligiran na siya. Pero pa-setup dito. Pero yung Lord mapupunta pa rin dito sa side. Kyle DC will get the kill. Tapos si Kyrie dito, hahabulin ng mga players. Buhay pa rin naman lahat. Although si Boots pala nakakuha. Hindi na natin nakakuha ng Onyx yung Lord. Pero dediretso dito ang AP Bren sa may middle lane. It's one for Lord. And kung titignan natin, it wasn't an evolved Lord dahil 1740. Sinimulan ng Lord na yon. Yeah, pero ang crucial dito is AP Bren, they are able to still limit yung pwede makuha ang advantage dito ng Onyx after getting that Lord. Although dalawang immortality yung naging cost nun, still you are buying enough time for AP Bren to reset yung kanilang mga spells, yung mga battle spell, yung mga flickers. Kasi, again, nakita natin, kapag si Ogwen yung naunang nag-set, may potential talaga yung teamfight dito ng AP Bren. At ngayon mukhang dedepensa ang AP Bren. Mukhang hindi talaga niya i-give up yung inhibitor turret doon sa baba. Pero si Kiboy ngayon ay nag-aamoy na naman ng mga pwedeng hilain. Pero Chewe! No! Hindi na nakatakas pa. Anong PMI out? PMI out. Sakto yung decimate. Tapos si Kiboy naman, yung isa-zone out pa dito. And AP Bren, kaya naman pala lahat ng mga torre talagang bibitawan. Walang palalagpasin kung pwedeng depensahan, dedepensahan. What are you doing, Chewe? Very out of position yung Claude doon. Naghihintay sila ng objective from Onyx. You don't do this against AP Bren. Nakita natin yung willingness nila kanina mag-commit sa teamfight. But if you give a mistake like that, pero Flatizi, May out of position. May bawi din, parang hindi yata aabot. Pero counter transition, pero nandito na si Ogwen. At isama mo na rin dito si Few. Pero hindi yata tang sapat para sa kanila may pagbawi. Tapos papasok pa rin si Few. Pero dito IMU, Super Marco, ginamit na. Pero pagtangko, parang nagpasapasahan. Malabot ball build ngayon ang lanok doon. Kyrie! Boy, maging target nila pero si Kyrie tumatakbo-takbo. Ang sakit ng damage dito against Few. Pero hindi sapat kasi nakakatakot din yung damage dito ng AP Bren.
Kiboy for Flap TZ. Sino nakalamang sa trade na yon? I mean, lamang ang Onyx in terms of hero, pero again, AP Brent still willing to commit to that team fight. And yung takbo ng pressure ng mapa ngayon, definitely lumalamang dito AP Brent, even though they lost their XP laner. But they have to be really careful. Buhay yung Joy, may damage output ng Onyx. And they will respect that. Still, yung death na nangyari dito kay Flap TZ, hindi naman worth it, pero it put Onyx in a position where they cannot make their own moves. And AP Bren right now, mukhang nabura nila ang 2,000 kalamangan ng Onyx Indonesia with that pick-off kay Chewe at pati na rin kay Kiboy. Nagbayad man si Flap TZ ng kanyang buhay ay mukhang kumpleto naman ang parehas na kupunan para sa upcoming Lord. This will be the 4th Lord of the game, Evolved Lord na to. Oo, pero Delix din yung position ngayon ni Flap TZ. Parang ano siya, somehow exclamation point or memo coming from Onyx na parang Delix, boss, pagka inulit mo pa ng inulit yung ginagawa mong long lane. Kyrie! Ayan, kagaya niyan, siniyawan ni Kyrie. Nag-proc yung Athena Shield, pero alam na nandun si Kyrie sa may bottom lane. Dinaan sa movement speed ni Kyrie. Ay, ni Flap TZ. But still, kailangan i-fix to ng Onyx yung pushing wave sa bottom lane. Kyrie will have to show himself there. And mukhang harangan siya ni Flap TZ rito. Although lamang pa rin naman yung Joy, still that's enough vision para makontrol ng AP Bren yung takbo ng flow ng mga minion waves. And Ogwen, mukhang magtatago siya sa loob ng ng bush na yon habang nangangalahati na pala ang buhay ng Lord. Kyle TZ, nakita na niya at mukhang itutuloy-tuloy na nila kay Kyle dito ha. Make me, oh no! Si Kyle TZ dito ay mamamatay. It's gonna be a shutdown. Kaya naman isang mabilis yata makukuha. Meron pa penalty zone. At Kyrie masisecure na nga yung Lord. Si Super Marco may bilhin na mag-flicker out. Ogwen magiging target nila. Si Buti sa mga baso. Flap TZ na dito na. Ginap na with the flicker. Ewe, kamuti ka na. Napakasakit ang damage. Kaya lumalang. Oh my God! Mapapaalis nila ngayon. Kiboy! Ang mga players ng Onyx. Pero ginamit dito yung Mystic Gush. Si Few mamamatay na. Kiboy isang tira na lang sana. Pero grabe pinapakita tapang both Onyx and AP Bren. What a close team fight at naghahanap pa nga ng dugo si Kyrie. Pero mukhang hindi na niya mahanap pa. Super Marco still alive with the immortality. At mukhang kailangan niyang dumipensa dito na mag-isa. Bawal bastan dito, boy. At mukhang ang... Pero nga lang Super Marco ay mamamatay doon. Kyrie, napaganda pagpasok. Talaga nagkakasagutan lang. Oh no, the Lord! The Lord! Si Ogwen lang ang nandito para dumepensa for AP Bren. Kyle TZ buhay na rin naman. It is a 4v2 scenario. Kyle TZ versus Ogwen with a Lord marching down bot lane. Okay, halos mo lang mga buhay dito mga players ng Onyx. Pero minion wave aside ng Onyx. Pero Lord. nandito ang dalawa. Ginamit na ng Mystic Gush. Mga lahat na yung buhay. Kyle TZ halos mamatay na doon. Papasok na si Kyrie. Meron minion wave. Meron ding Lord para sa ng Onyx. At unti-unting makakuha na ng buhay ng base. Nandito si Flap TZ. At para sa laban, 1-1 agad. Onyx Esports. Onyx Esports strike back. At mukhang may serye na tayo dito. Wow, that was a very good Lord pull coming out from Onyx, using the Lord as bait. And nung nag-attempt si Kyle TZ sumilip,